Dismayado naman si Pangulong Bongbong Marcos sa pagpuslit ni Senator Bato de la Rosa palabas ng Senado sa gitna ng pagpapaaresto sa kanya ng ICC. At live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace correspondent Maricel Halili. Maricel, ano ang reaksyon ni Pangulong Marcos sa mga nangyayari sa Senado ngayon at noong nakaraang linggo? Gaya nga ng nasabi mo, dismayado si Pangulong Bongbong Marcos, pero nilinaw nila na hindi raw sa performance ng mga cabinet officials, kundi doon sa mga developments, mga pangyayari sa Senado, lalo na ngayon na nalaman niya na nakaalis na nga ng Senate premises itong si Senador Bato de la Rosa. Sabi ni Undersecretary Claire Castro, ang Palace Press Officer, nakita yung pagkadismaya ni Pangulong Marcos doon sa pagdalo niya sa mga pulong. Makikita daw kasi doon sa asta ni PBBM and yung line of questioning niya doon sa mga ka-meeting niya kung gaano siya kadismayado. Sino ba naman daw ang hindi madidisappoint dun sa pag-alis ni Senador Bato mula dyan sa Senate premises. And bukod dyan, nagbigay din ng komento ang Malacanang SES tungkol nga dito sa naging pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano na under attack ang Senado. Pagbibigay diin nitong si Yuse Claire Castro, kahit kailan hindi inaatake ang Senado at wala rin daw silang nakikitang kabiguan o failure on the part of the National Bureau of Investigation dahil hindi naman daw sila yung pumalpak. Hinarang daw sila ng Senado para hindi ma-serve yung warrant of arrest laban nga dito kay Senador Bato de la Rosa. Kaya ang tanong nga daw dyan, pwede ba na mag-interfere ang Senado dito sa paghahain ng warrant? Pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni Undersecretary Claire Castro. Doon sa di umano na pagtakas at pagkawala kahit na may protective custody ang Senado, nakakadismaya naman talaga. Makikita mo sa itsura ng Pangulo at kung paano siya magtanong sa mga cabinet secretaries, nandun po yung disappointment. Senate siege. Was it under attack? It was not. The Senate was not under attack. It was only the statement made by Senator Alan Cayetano. As far as the government is concerned, Senate was never under attack. Maricel, ano naman ngayon ang plano ng Malacanang at may mensahe ba ang Pangulo kay Senator Bato? Oo, Ses, mukhang may paghamon ang Malacanang dito kay Senator Bato de la Rosa na kung talagang wala naman siyang kasalanan, mas maiging magpakita na lamang siya kaysa yung umalis siya doon sa Senate premises tapos wala naman din tayong idea kung nasaan ang kanyang lokasyon. Meron ding pasaring etong si Yuse Claire Castro dito kay Senator Robin Hood Padilla na napabalita nga nakasama raw ni Senador Bato nung oras na umalis siya dyan sa Senado. Ang tanong kasi ni Yuse Castro kay Senador Robin, bakit dati raw bago siya maupo sa isang posisyon sa gobyerno, ang tono niya dapat irespeto at igalang ang pag-i-issue ng warrant of arrest at sundin ang inisyuhan kung anong nakasaad doon. Bakit daw ngayon na ang pinatutukuyan na ay yung kanyang kaalyado ni si Senador Bato de la Rosa, parang naiba na yung tono. Narito ang sinabi ni Yuse Castro. Mas maganda po na bilang dating PNP chief at alam naman po niya na may valid warrant of arrest na inisyo ang ICC. At katulad ng sinasabi dati ni Senator Robin Padilla, kung walang kasalanan, lumabas. Dito makikita nyo kung sino ang may respeto sa isang institusyon at sino ang hindi rumispeto sa batas. At Maricel, ngayong nagtipon na bilang impeachment court ang Senado para litisin si VP Sara, ano naman ang stand ng Malacanang sa isyong ito? Alam mo, Ses, hindi pa rin nagbabago ang posisyon ng Malacanang tungkol sa issue na yan. Hands off pa rin daw si Pangulong Bongbong Marcos sa usapin ng impeachment. Nasa mandato daw yan ng Senado. So ipinagpapaubayan na nila sa ating mga mababatas ang paghihimay at pagbusisi tungkol dito sa impeachment case na isinampa laban kay Vice President Sara Duterte. Maging yung tungkol sa pagbabago ng Senate leadership. Ngayong hapon lamang na itanong yan kay President Bongbong Marcos, pero ang nasagot lang talaga dyan ni PBBM. Let's wait and see. Yan muna ang latest. Balik sa Yoses. Salamat at yan ang ulat ni Maricel Halili live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat,
mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.